Let's say hi to our listeners for Eco Talks, Usapang Kalikasan. And this week, our focus is on the Dipanyong Natural Park, isang maituturing na paraiso sa timog ng lalawigan ng Isabela. And to enlighten us this time, we have with us a guest from the Department of Environment and Natural Resources, Senro San Isidro. Hello, hello. Please introduce yourself to our audience. Hello to our audience. I am Miss Rosel Bautista, a forest technician from the DNR Centro San Isidro. And also, I am the planning focal person. So yes, we have with us Miss Rosel Bautista from the DNR, Senro San Isidro, at nagpapasalamat po kami sa pagsama ninyo sa amin ngayon and hopefully magkaroon tayo ng makabuluhang talakayan sa episode na ito. And of course, we will be talking about Dipanyong Natural Park. Sa totoo lang po, siguro marami sa ating mga audience ang narinig na ang Dipanyong Natural Park pero hindi pa masyadong malalim ang pagkakalam as compared to other protected areas that we have. So siguro po, para sa ating mga nakikinig, pwede nyo ba kaming bigyan ng overview or ng background tungkol sa Dipanyong Natural Park? Of course, just to give our audience an idea kung ano ang focus ng ating kwentuhan para sa episode na ito. So, Dipanyong Natural Park is a protected area initial component. Located po ito sa Barangay San Miguel, isa sa mga forest region barangays dito sa municipality of Itiague, sa province of Isabela. So, it's estimated na 42 kilometers away from town proper. So, medyo malayo-layo siya, mahirap ang biyahe papuntang Dipanyong Natural Park, especially sa rainy seasons. And ito ay within the administrative jurisdiction of the Community Environment and Natural Resources Office or CENRO of San Isidro, Isabela. So, firstly, hindi siya talaga pa uh, protected area. So, it is originally a part of the Integrated Forest Management Agreement or IFMA area of the Monte Alto Timber Resources Corporation or MATRC. So, yung MATRC, meron siyang approximately talaga originally 4,000 hectares of IFMA area. But during the time of then President Ferdinand E. Marcos, he issued a letter of instruction to establish a wilderness area within the IFMA area. So within the 4,000 hectares, nagkaroon tayo ng 495 hectares na wilderness area within the IFMA area. So it is a wilderness area reservation that serves as wildlife sanctuary for protection of significant species from disruptions that may be caused by the logging operations noon ng MAT-RC. Pero ngayon kasi wala nang logging operations ang MAT-RC and they already abandoned the area. So doon na kita ng Senro San Isidro yung opportunity na i-elevate yung status ng wilderness area ng MAT-RC. So instead na ngayon ay kasalukuyan siyang protected area, initial component pa lang. So through the necessary steps na currently mga nakandak na and currently kinakandak, we hope to elevate the status into a proclaimed or even legislated PA. Kasi pag na-elevate yung status niya, mas magiging, kumbaga, um, yung status niya is magiging mas firm or magkakaroon tayo ng mas intensive pa na protection dun sa area instead of sa current status niya lang ngayon. Yun. So, isa po siguro sa mga pwede rin nating tignan na angle on this topic ay kung gaano kahalaga ang Dipanyong Natural Park sa mga local communities. Of course, we acknowledge na merong mga barangays or mga households na nakatira malapit sa area. So, para sa inyo po, pwede nyo kaya kami bigyan ng insights kung paano makakatulong ang Dipanyong Natural Park sa mga nakapaligid dito.
So doon kasi sa within the Dipanyong Natural Park, talagang maraming ecologically significant area. Pag sinabing ecologically significant area, talagang doon within the area ay may mga critical habitats, key species, and even unique ecosystems. So, ang focus talaga natin sa pag-establish ng Dipanyong Natural Park or tinatawag nating DNP is to preserve the biodiversity hotspots and yung mga areas with high conservation value. Kasi within the Dipanyong area, hindi lang forest ecosystem, meron din tayong aquatic ecosystem within the area. So may falls and creek inside the PA. And then, talagang malawak yung biodiversity niya in terms of plant species and animal species. Sa mga plant species kasi, dominantly dipterocarp species. So, mga yung three species na nandun, usually mga indigenous like bagtikan, apitong, mayapis, ganon. And talagang yung mga conservation status ay may mga vulnerable tayo doon, critically endangered species within the area. Ganon din sa plant ay sa animal species, sa ating mga fauna. Diverse yung birds, mammals, reptiles, amphibians, and insects. And usually, mga endemic talaga sa Philippines, endemic sa Luzon. So imagine yung biodiversity na nandun. And also, meron tayo doon observe na important feeding or nesting area or breeding sites ng hornbills or uh, the locals call it kalaw. So, important siya yung DNP sa atin and to the local communities kasi dahil nga doon sa biodiversity status and yung mga endemic status ng mga identified species na andon. So, dahil doon sa area, when we protect the DNP or it's important kasi doon meron nga din doon mga critically endangered and endangered. So when we protect the biodiversity conservation, when we conduct biodiversity conservation there, mapre-prevent natin yung extinction ng mga species and matutulungan natin na maging mas diverse pa yung biodiversity or yung genetic diversity. So, 'di ba may mga plants kasi na may iba't ibang ah, like bamboo, hindi lang naman iisa yung klase ng bamboo. So, pag dahil sa biodiversity conservation sa DNP, mas pwede nating enhance pa yung mga klase ng plants and animal species na meron tayo. And then, of course, yung mga services na nakukuha natin sa ecosystem, like, syempre, resources and of course, climate change, mitigation, and adaptation, yun ang isang malaki talaga na tinitignan natin ngayon na importance ng mga natural parks dahil grabe na yung climate change as we experience it. And of course, as we have partners from the academy, it can also help in research and education of our students. Lalo na siguro if ever meron tayong mga environmental science students or forestry students around, pwedeng maging research area yon. And of course, sa local communities kasi, the more resources, of course, and also if we develop na yung ecotourism doon, pwede natin silang makatulungan to have jobs or income for local residents. And yung cultural value ng lugar, mapapayaman pa natin. And it will help then dun sa communities to um, mas maging yung heritage nila ng culture nila is ma-preserve nila yung mga indigenous practices, mga traditional knowledge related to natural conservation. And pag in-involve natin kasi yung local communities, na-empower sila. So, isa siguro din yun sa gusto natin ma-instill sa lugar is yung ma-involve yung local communities para ma-empower sila na mas lumawak yung kaalaman tungkol sa environment and yung environmental stewardship. Magkaroon sila na ownership doon sa lugar, mas papahalagahan nila yung natural park na nandoon. Dami, patong-patong yung
Info importance overload. ng ng Dipanyong Natural Park, no? And siguro babalikan natin mamaya yung empowering our communities. And with all of this importance na nabanggit po ninyo, ano-ano na kaya yung mga conservation or protection initiatives na meron tayo currently? Of course, to continue strengthening, no, yung mga importance na yun. For sure, our audience would like to know better about this. Medyo isisingit ko lang 'no, parang makakalimutan ko siyang banggitin kanina, na hindi basta-basta na ma-declare ito na protected area. So marami na tayong steps na nakandak. Pero yung medyo related naman din siya dito sa current conservation and protection initiative. Yun na nga yung ginagawa natin ngayon, na currently it's just a wilderness area na na-establish through letter of instruction. Pero sa ginagawa natin ngayon na isinusulong natin siya na maging, kumbaga, hindi naman siya kunwaring protected area, pero para maging tunay siyang protected area talaga sa mata ng batas. Ayun. Ginagawa natin to na maipasa siya as a proclaimed or legislated na protected area. So, ito kasi bago siya maging protected area, kinandak na yung protected area suitability assessment. So, mataas yung grade na nakuha ng DNP, no? 85% siya. So, talagang pasado siya na ma-establish as a protected area. And, nag-start yung process na yon noong pang 2023. And then, noong 2024, nakandak na din doon, nag-create tayo ng Protected Area Management Board. Na-identify natin yung mga different members nito na pwedeng maging member nung Protected Area Management Board na magiging katulong natin sa pagsulong ng um, management and protection ng Dipanyong Natural Park. And then of course, notify natin yung public, nag-post tayo doon ng mga signages na ang lugar na yon ay magiging protected area, or pinakilala natin sa publiko no yung Dipanyong Natural Park. And then nagkaroon tayo ng planning. Doon sa planning workshop, nagkaroon ng management zoning. So nagkaroon ng management zoning sa Dipanyong Natural Park. And then um, present iyon. Present din siya sa public. Nagkaroon ng public consultation. So, through a series of workshops and consultation with our various relevant stakeholders, na-finalize yung initial protected area plan natin. So, sinubmit natin yon sa central office ng DNR, sa Biodiversity Management Bureau, kasama nung ating draft bill. So, kasama nung draft bill to establish the Dipanyong Natural Park, kasama yung resolution ng ating local government unit ng Etchagin na gusto talaga nila, sinusuportahan nila ang pag-establish ng DNP at ina-adapt nila yung initial protected area plan. So, isa yan sa mga ginagawa natin na conservation and protection initiatives ngayon. Pinagkaroon sila ng resolution, and then patuloy naman din ang patrolling na ginagawa ng mga empleyado ng DNR doon sa area. Tinatawag, parte din kasi yung San Miguel, Etiague sa Forest Conservation Area ng Senro San Isidro. So, nagpapatrolling yung ating mga empleyado doon under the DNR Lawin Forest and Biodiversity Protection System. And ayun nga, ang gusto talaga natin is ma-engage natin yung local community through communication, education, and public awareness activities. So, nagkakaroon tayo ng mga focus group discussion doon with the communities at saka key informant interviews para malaman kung ano yung pagtingin nila sa Tipanyong Natural Park. And yun, patuloy natin silang ini-engage through small activities para hindi lang, kahit wala tayo doon, yung activities ng local communities ay patuloy pa rin. If I may ask, since the effort started in 2023, meron po ba kayong target year when ma-establish talaga yung park as a protected area? Or sobrang nakasalalay siya doon sa pagpasaba or paglabi nung bill?
Um, sa totoo lang, this year, or hindi naman, wala naman tayong sinet siguro no, na talagang ito kailangan maging PA na to. Kasi nga, initial component naman na siya. So kahit wala yung bill pa, patuloy pa rin yung mga activities. So next year for 2026, and even this year, 2025, may mga current na tayong mga activities ng DNR na kinakandak doon. And syempre, mas maganda pa rin ano, na mapatuloy na yung pagpasa ng bill or kahit presidential proclamation siguro muna, like our ibang PA dito sa Isabela. Pero kasi pag meron tayong legislation, mas madami kasi mga programa ang pwede nating ma-implement pa pag meron tayong legislation na. So, siguro hinahintay lang din natin na ma-review ng Biodiversity Management Bureau yung ating bill. Siguro hintayin natin, baka bibigyan pa tayo. Baka may comment pa rin kasi ang Biodiversity Management Bureau sa ating Initial Protected Area Plan. So, habang hinihintay natin yon, ayun, patuloy pa rin ang mga activities natin dito sa field office sa DNP. Pero umaasa tayo na susulong yon sooner. Mas okay yung sooner kaysa later. Pero masaya na tayo. Okay naman currently, okay pa naman. We can manage pa rin. And very strong din yung support ng ating PAMBI. So, siguro, konting follow-up lang siguro ang ating gagawin sa BMB para matuloy na yung ating bill or presidential proclamation. Yan. And of course, kasama ng mga patuloy na efforts na nabanggitin niyo in our interview, we acknowledge and alam naman natin na hindi nawawala ang mga challenges, lalo na nagsisimula pa lang ang Dipanyong Natural Park to be established bilang isang protected area. In your knowledge po, ano sa tingin niyo yung pinaka mahirap na kasalukuyang hinaharap sa pagmamanage ng Dipanyong Natural Park? Sa totoo lang, at minsan nakikita natin, tao talaga ang problema, ano. Pero hindi naman sa lahat ng panahon. Ano lang kasi, doon din sa lugar, papunta sa DNT, nandun din yung daan papunta doon sa ating ini-establish ngayon na hydropower initiative dito sa Barangay San Miguel, Tiague. Kaya yung road development, hindi natin maiwasan na nung na-develop yung kalsada, patuloy din yung pagpasok no ng mga forest occupants na walang legal basis. So, dahil doon, syempre, hindi natin maiwasan na mag-settle sila doon, mabawasan yung habitat, ma-disrupt yung mga wildlife, ganon. So, siguro, ang gusto natin mangyari ngayon is kung paano i-balance yung conservation and yung wise use of resources. Kasi ayaw naman natin na maghirap din ang tao. So, kung paano natin i-balance yung economic development and yung environmental protection. So, isa siguro yun sa pinaka mahirap nating challenges. And then, yung lugar din kasi ay minsan um, may mga peace and order issues doon sa lugar. So, nahihirapan tayo minsan mag-implement ng mga activities kasi napipigilan tayo. And then, hindi natin maiwasan na meron din mga tao na kulang pa or limited din yung kaalaman ng tao tungkol sa environmental law. So, sobrang layo talaga ng barangay. Minsan wala rin signal doon. Ganon. So, talagang mahirap yung flow of information din with the community from the outside mula sa ating mga institutions. So, hindi naman imposibleng masolusyonan yung mga ito. So, paunti-unti, masusolusyonan din yung mga ito sa pagtutulong-tulong ng mga agencies involved sa mga activities na ini-implement doon sa ating natural park. And we are glad na nakikita natin yung mga challenges na ito. And nabibigyan tayo ng mas malawak na perspective
how we see Dipanyang Natural Park as a whole. And gaya nga nung nabanggit nyo kanina na pagtutulungan, bilang kayo po, kawani ng gobyerno and DNR is really the agency na nangunguna sa pagbabantay ng mga protected areas. Maybe we would like to ask kung effective ba ang partnerships with other public organizations and even schools para mapalakas ang mga protection and conservation efforts natin. Kasi minsan sinasabi nila na kapag mas maraming nakikialam or mas maraming kasali, mas magulo. Pero kayo po, ano ang thoughts nyo sa notion na yon? Siguro, ako kasi personally, I am a strong believer in good collaboration. Kasi walang namang, yun sabi nga nila, di ba, no man is an island. Yung regarding doon sa pong mas maraming tao, mas magulo, siguro magulo lang siya kung iba-iba kayo ng gusto, kung iba-iba kayo ng goals. But kung marami, tapos pare-pareho kayo ng goals, iisa yung inyong direction, hindi siguro yun magulo. So siguro it's just a matter of communicating our priorities dun sa ating mga partners at mag-meet tayo together para isa lang yung goal natin so that hindi magulo. So, naniniwala talaga ako that fostering collaboration sa iba't ibang groups kasi hindi lang tayong mga national government agencies but especially even the local communities, private sector, in the academe, kailangan natin magtulungan for comprehensive talaga yung ating conservation efforts. Kasi naniniwala ako na mas maraming discipline involved, mas marami tayong magiging solusyon, mas magiging marami tayong ah ideas na pwedeng makatulong, 'di ba? So different skills, different resources, pag pinagsama-sama mo, magiging maganda yung outcomes if isa kayo ng goals, if same yung priorities nyo as a management board, especially yon sa ating protected area management board. Kasi sila yung nagde-decision eh. Yung PAMBI natin, sila yung pinaka-governing body, sila yung decision-making body for our Dipanyong Natural Park. So, pag sila, mga members ng PAMBI natin ay magiging isa yung goal nila, hindi tayo mahihirapan na mapagtagumpayan yung mga gusto natin gawin doon sa Dipanyong Natural Park, yung conservation activities natin doon. And then we acknowledge na collaboration and partnerships make sure na yung mga actions natin are consultative with the different sectors. And sabi ko nga babalikan natin yung empowering communities. Of course, at the center of our program of Eco Talks, we always want to know kung anong magagawa ko. So maybe we have audiences here na malapit sa Dipanyong Natural Park or malapit ang puso sa gawaing pangkalikasan. So, ano mga paraan po kaya pwede kami, sila, ma-involve or makatulong sa Dipanyong Natural Park? Um, siguro ito ang ano ko is yung mga nakakaalam na tungkol sa DNP, sila yung mismo mag-share sa kapwa nila about sa Dipanyong Natural Park. Let's raise awareness na within San Miguel, within Itiague, Isabela, meron tayong protected area, meron tayong natural park, and of course, um, i-share natin kung ano yung mga nalalaman natin. Kasi for sure, meron na tayong makanakandak ng informant interviews and focus group discussions. So, meron na silang alam tungkol sa Dipanyong Natural Park. So, i-share natin yon sa iba. And yung simpleng ating pagsunod, compliance natin sa environmental laws in our own ways, malaking tulong na yon. And yun nga, pag-share sa iba nung mga alam nating environmental laws. Pag alam, nakikita na nating may hindi tama na ginagawa, wag na nating hayaan na ituloy pa nila yon. Gusto natin silang pagsabihan ng maayos
na baka ito mas magandang gawin. Offer alternatives. And of course, pag may activities ang DNR or other environmental groups, kahit private man yan, let's support it. And of course, sa mga nakatira sa ah, San Miguel, or hindi lang San Miguel, mga nakatira dito sa Itiaga Isabela, mag-initiate tayo ng mga local conservation activities. Ika nga, it starts with me and you. And as cliche as it may sound, sad to say this is already the last of our questions. Siguro po any final message that you would like to say sa ating mga audience about Dipanyong Natural Park, kung meron kayong personal na panawagan or final statements that you would like to share. So, gusto ko lang sabihin or i-share sa mga tao na sana lahat tayo makita natin yung Dipanyong Natural Park or ma-experience natin yung ganda nun, kahit sa picture man lang ano. Sobrang ganda ng Dipanyong Natural Park, kaya nga ano pa siya eh, maganda ba yung forest cover doon? Kaya nga siya pumasa na talagang suitable siya maging protected area. And hindi lang siya basta natural park eh. It's source of life ng community, sa source of culture for the people there. And tirahan siya, no? It's a habitat for the organisms there, plants and animals, even from smallest insect to larger wild animals. Tirahan nila yon. So, ayun, sana matuloy-tuloy yung pagka-proclaim niya or pagka-legislate niya bilang PA. Kasi mas marami tayong magiging benefits doon in the long run. So siguro ngayon, sa mga tao doon, hindi pa nila masyadong nararamdaman yung effect of being the protected area ng DNP. Pero in the long run, let's be patient sa ating mga conservation activities kasi mas malaki yung benefit nito in the future, hindi lang sa ating present generation, pero all the more even sa future generations. So, hayaan din natin yung future generations na may experience pa yung ganda ng Dipanyong Natural Park. And of course, pag kasi naging legislated na to, mas magkaroon tayo ng independence sa management ng DNP, yung local community and yung management board. So, in general, hindi na lang to para sa Depanyo Natural Park, no? So, protecting the environment talaga is hindi lang siya trabaho ng isa, hindi lang siya trabaho ng DENR, but a responsibility of everyone. So, not the work of selected people or group. Hindi lang iisa. Dahil ikaw, ako, tayo ang kalikasan. Maraming maraming salamat po. Yes, so we have heard many things. Thank you po. Ang dami po nating natutunan at narinig for this episode kung ano at saan ang Dipanyong Natural Park, kung bakit mahalaga ito, anong mga efforts ang kasalukuyang ginagawa para sa DNP, and ano yung mga challenges that comes with managing it. At syempre kung papaano tayo bilang mga mamamayan ay maaring makibahagi para sa Dipanyong Natural Park. So hopefully our audience appreciated our topic for this episode. And so once again, nagpapasalamat po tayo kay Miss Rosel for being with us today. Thank you very much for your time, and maybe we can invite you once again for another meaningful discussion. So have a great day po sa ating lahat.